Mabuti pa, ilagay mo na lang muna dyan yung gamot. Ako na magpapainom sa'yo. Senyor, bakit mo po na kayo kagad? Makakasama sa inyo. At kung maaari lang, huwag kayong kilos ng hanggang gusto ninyo. Makakaano doon sa sugat eh. Huwag mo akong malalahanin. Kaya ko to. Si Elias, ligtas pa siya. Huwag po kayong mag-alala dahil tagumpay naman ang operasyon. Yung dinonate niyong kidney na nilagay sa kanya, mukha namang walang komplikasyon. Pero ganun pa man, hindi pa gumigising ang anak niyo. Tigil ang kasal! Yo! Takbo! Tignan mo ang gagawin mo sa kanila! Ano? Ha? Hindi! Ako na lang! Hindi! Ako na lang! Hindi! Mo! Hindi! Ako na lang tatayin mo! Huwag niyo tatapon yung pamilya ko! Tuloy po, talihin ng nanay. Galvin! 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 Magbawa ka ba? Galvin! Galvin! Day! Di pa ako tapos. Wala na ang nanay mo, Elias. Sa sumunod dito. Nasa poder kita, Elias. Ang ginagawa ko dito? Ang ginagawa ko dito? Piniligtas Si Calvin! siya, Elias. Nasa si Calvin! Nasa si Calvin! Nasa si Lamelia! Papatay ka sa Lamelia! Ano ginawa nila sa pamilya ko? Kumalma ka lang, Elias. Kumalma ka lang. Bakit ba? Ano sa pamilya ko? Pinatay nila! Pinatay nila! Elias, baka mapano ka? Pinatay nila! Ginawa nila para mga hayop! Ginawa nila para mga hayop! Elias! Pinatay nila nanay ko! Di ba, Di ba? Mga kaibigan ko! Nagpapabalik nila! Ginawa nila lahat sa akin! Wala na sila! Elias! Elias! Elias, baka mapano ka pa? Surahan ka na! Mamatay ka sila! Elias! Mamatay ka sila! Elias! Surahan ka na! Tahan na! Nanay, Elias! tapos na na. Hayaan na natin sila mag-ama. Saan ka ba?
Sir, magandang araw. Umupo muna po kayo, sir. Salamat. Nakikiramay po kami. Nawalan din po ako ng isang magiiting na tauhan. Si Paeng. Nahanap niya na po ang anak ko. Halos mag-iisang linggo na lumabas kami ng ospital. Ni Anino ng anak ko, hindi ko pa nakikita. Ginagawa po namin ang lahat. Hindi naman po kami tumitigil sa paghahanap. Pinatrace po namin lahat ng posible niyang puntahan. Kahit yung mga kalapit na ospital sa Barangay Luntian, pinacheck namin kung may naka-admit na Elias Guerrero, pero wala pa pong lead sa ngayon. Pasensya na po, Chief, pero hindi ako pwede maghintay sa wala. Ako na maghahanap sa anak ko. Hahalughugin ko bawat sulok ng Pilipinas. Matuntun ko lang ang anak ko. Huwag po kayo padalos-talos ng gagawin. Kagaya po ng sinabi ko, nandito po ako para tumulong sa inyo. Eh, Chief, anong gusto niyong gawin ko? Tumunganga? Magtago ulit? Hanggang kailan ako maghihintay sa wala at aasa? Ina ako. Araw-araw parang sinasaksak ang dibdib ko sa kakaisip ko buhay pa yung anak ko. Naiintindihan ko po kayo. Kaya nandito po ako para tumulong. Para sa kaligtasan niyo. Ayaw ko kayo mapahamak. Ayaw mo ako umalis! Ayaw mo ako umalis! Ayaw mo umalis! Ayaw mo umalis! Pupuntahan ko nanay ko! Kung saan man siya nakabuli, pupuntahan ko siya! Pagkatapos nun, sisigilid ko lahat ng mga taong may atraso sa akin. Lahat ng mga taong pamatay sa pamilya ko! Sa nanay ko! Makinig ka sa akin. Hindi mo ngayon ang tamang panahon. Magpalakas ka muna. Kaya ko! Kaya ko! Kasi kinaya kong mag-isa. Kinaya ko na wala akong ama! May tamang panahon. Para sa lahat ng gusto mong gawin. Para sa lahat ng gusto mong mangyari. Kung susugod ka ngayon, papatayin ka lang nila. Yan ba ang gusto mong mangyari? Ha? Ang mamatay ka na lang na walang kakwenta-kwenta. Ano ibig niyo sabihin? Sa tingin ko, hindi pa tapos ang dilubyo niyo. Baka balikan nila kayo. Nakahanap po kami ng safe house para sa inyong lahat. Bantay sarado. May mga gwardya. May CCTV. Pwede pong doon muna kayong lahat tumira hanggat bagulot delikado po ang sitwasyon. Doon po siguradong ligtas kayo. Wala po nakakaalam ng lugar na yon kundi ako at si Onat. Ibig niyo sabihin, ikukulong kami ulit. Bawal lumabas na walang paalam. Bantay sarado, ganun ba?
Ganun nga po. Sa ngayon. Sana maintindihan niyo po. Ayoko, Chief. Hindi ako papayag na magpakulong ulit. Para po sa kaligtasan yung lahat yan, Nay Alma. Malaking taong tumira sa inyo. Inilalayo lang namin kayo sa kapahamakan dahil nasa posisyon sila. Kaligtasan? Kaligtasan na sinasabi mo? Iyan din ang sinabi sa amin noon nung pinatara kami doon sa lumang bahay ni Mayor. Pero ano nangyari? Halos lahat kami muntik nang mamatay. Asa ng anak ko, hindi niya pa nakikita si Pane. Nasa si Pane? Pagkatapos gusto niya kami magtiwala niya sa sinasabi niyong kaligtasan. Magtiwala lang po kayo, Nay Alma. Hindi ko kaya. Pasensya na po. Pasensya na, On, at pasensya na, Chief. Pero hahanapin ko ang anak ko. Sana maintindihan niyo. Hindi niyo na po ako mapipigilan. Ano yan? Sino nagbigay ng baril kay Elias? Boss, biglang nang agaw eh. Kung agawin ko kaya ang buhay mo. Kung sa tingin mo kaya mong harapin mag-isa ang mga kalaban mo. Sige, Elias. Kalabitin mo ang gatilyo. Kalabitin mo ang gatilyo. Babaan niyo mga baril niyo! Anong kala mo? Makikipagkampihan ako sa'yo. Nakakailanganin ko ang kapangyarihan mo, ang lakas mo, at ang pera mo na nanggaling naman sa sindikato. Hindi ko hinihinging maging miyembro ka ng Golden Scorpion. Pero kung buong mundo ang kalaban mo, ako na lang ang natitira mong kakampi. Kung talagang nais mong tahakin ang madilim na mundong ito para mapatay mo ang mga kalaban mo, yan ay isang katotohanang dapat mong sikmurain. Kaya tanggapin mo ang alok ko sa iyong alyansa, Elias. Gantihan mo ang mga sumira ng buhay mo. Ako na lang ang tanging natitirang tutulong sa iyo ngayon. Ako! Ako na tunay mong ama. Na tunay mong kakampi. Ako na lang ang tanging natitirang
tutulong sa'yo ngayon. Ako! Ako na tunay mong ama. Na tunay mong kakampi. Sana makinig ka sa ama mo. Sana namnamin mo ang lahat ng sinabi ni Senyor Edgardo sa'yo. Elias, habang buhay kong paglilingkuran ng ama mo. Dahil naniniwala ako sa kanya. Hindi naman siya isang anghel. Pero alam ko, isa siyang mabuting tao. Batid ko, isa siyang mabuting ama. Tinalikuran niya kami noon ng nanay ko. Iniwan niya ang nanay ko habang nagdadalang tao siya. Si Calvin ang tinuring niyang anak. At pinagtakpan ni Edgardo ang pagkamatay ng mag-ina ko.